Anong kabangagan na naman ba itong ating maririnig ngayon, mga kababayan? Eto talaga si BBM, mga kababayan, no? Hindi talaga nauubusan ng budol, mga kababayan. Akalain nyo. Kinastigo siya ng reporter, mga kababayan, na anong masasabi mong presidente? Nabagsak ang ekonomiya ng bansang ito ngayon. Mababa ang halaga ng piso. Bagsak ang stock market. Di ba ang sabi mo, papunta na tayo sa paputi? At nanumbalik na daw, mga kababayan, ang trust ng mga negosyante. Bakit nagkaganito? Ayun, mga kababayan, ang sinisi ni Marcos na Jr., mga kababayan, kung bakit bagsak ang ating ekonomiya ay dahil sa bagyo. Dahil daw sa climate change, mga kababayan, at lalong-lalo na dahil daw sa dalawang magkasunod na bagyo, mga kababayan, si Bagyong Tino at si Bagyong Ulan. Sabi ni Bangag, mga kababayan, dahil sa mga bagyo nabawasan daw, mga kababayan, ang araw ng pagnenegosyo. Dahil sa bagyo. Kaya bilang resulta daw, mga kababayan, pumagsak ang ating ekonomiya. So kasalanan ng bagyo ito. Yan talaga ang rason ni Ngagba. Ayaw nyo maniwala? Panoorin nyo po, While we navigate this corruption scandal, Bangag, pasok! the economy is taking a hit. The peso hit an all-time low yesterday. Third quarter, all-time low, yesterday. GDP is at 4%. Lagpak GDP. The stock market is at pandemic levels. Pandemic level ang stock market. What is the plan to recover investor confidence? At ano ho ang plano para sa economic recovery? Akala ba natin, nagdeklara na ito, mga kababayan? 2 weeks ago nga ba yun? Ang sabi niya, bumalik na daw ang sigla ng ekonomiya. Ngayon, mga kababayan, lagpak. Well, once we, the reason that we had that is that we, ang rason daw, makinig kayo sa rason. There really was a downturn in economic activity. Dahil bumagal daw ang ating economic activity, mga kababayan. At anong dahilan? Anong dahilan daw? You have to remember that it's not only because of these problems. Yung bagyo. Yung bagyo! Kasalanan ng bagyo, mga kababayan. Yung nawala na working days. Dapat sana daw yung pagtama ng bagyo, mga kababayan, nagtatrabaho ang ekonomiya. Dumating ang bagyo Nawala ang working days, mga kababayan, dahil sa bagyo. Ay, nakong Bangag, Diyos ko Lord. Anong klaseng pag-iisip yan, mga kababayan? Taon-taon tayong binabagyo. Ika nga ni mga kababayan, kapangalan nito, Ferdinand de la Merced. Taon-taon tayong ginabagyo Bangag. Taon-taon tayong binabagyo. So, ibig sabihin, sa tuwing bumabagyo, ganito kabagsak ang ating ekonomiya. Aminin mo na lang, weak leader ka talaga. Ikaw ang driver ng Pilipinas, mga kababayan. Di ba ang driver dapat pinapadrug test? Pag-drug test daw nga, baka may iba ng makikita dyan sa iyong hair follicle. Na sa sa ekonomiya natin. Because of climate change. Climate change, mga kababayan, kasalanan ng climate change kung bakit bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Bravo! Grabe na, mga kababayan, For your information, mga kababayan, ang Pilipinas ang worst performing stocks, mga kababayan, stock market in the world. Tingnan nyo ang ibang bansa, mga kababayan. Halos nagdoble na, mga kababayan, since the pandemic level ang kanilang stock market, At yung stock market indicator yan ng economy. Nagdoble na. Upward lahat, mga kababayan. Tayo lang ang backward. And you have to also remember the situation, the global situation. Anong global situation? Lahat umarangkada na, maliban na lang sa Pilipinas. We are not the only ones suffering. Wag mong ikumpara, kinukumpara niya sa mga African countries. Hindi tayo sub-Saharan Africa. Ang ikukumpara mo sa ASEAN. Tingnan nyo ang Vietnam, mga kababayan, Indonesia, Malaysia. Yung mga ka-level natin, mga kababayan, ang ganda-ganda ng kanilang ekonomiya at ang stock market nila, mga kababayan. Ikumpara mo lang dito sa Asia. Tingnan nyo, tayo ang kulelat, mga kababayan. Ang pinagkumparahan ba naman siguro Africa? The shocks that come from the new trade structure that has been imposed on the rest of the world. Ano sinasabi mong ini-impose? Yung tariff? Yung ibang bansa nga, binawi, zero na, ikaw. Wala kang nahita. And so we are all adjusting to that. Kaya yung mga We are all o ikaw lang? growth rate na
lahat ng grupo all around the world is Liar ka! Hindi lahat, mga kababayan, for your information. Sa ASEAN. Sa ASEAN na lang dahil, mga kababayan, ay patas eh. Dito sa ASEAN, tayo ang kulelat, mga kababayan. I-search nyo. Tingnan nyo ang mga stock market ng mga kababayan, Singapore, yung mga karatig bansa natin, upward. Tayo downward, mga kababayan, baliktad. is falling. Falling, ikaw lang ang falling. But marami tayong measures na ginawa because the public spending now will be increased and to make sure that by the end of the year. Tapos sisisihin mo ang bagyo? Bakit? Yung wala pa yung bagyo. Yung dalawa, mga kababayan, yung Tino at saka si Juan. Diba lagpak na? Ang daming mga buladas itong si Bangag, mga The kababayan. levels of public spending are according to our original plan. Aminin mo na lang, Ngag. Dahil weak leader ka at saka kurakot ang administrasyong Marcos talaga, mga kababayan. Nawala ng confidence ang mga negosyante, mga mamumuhunan. Diba? Sino ba naman ang mag-i-invest dito sa atin, mga kababayan, kung mga kurakot? Tapos sasabihin niyang dahil sa climate change, dahil sa bagyo. Nek-nek mo. So, mababawi natin yung Mababawi lang yan, Ngag, kung aalis ka na. sa third quarter. Diyos ko, Lord. Kaya naman, mga kababayan, makikita natin dito, mga kababayan, ang sabi ni VP Sara, hopeless na talaga. Hopeless. Hindi mo masisisi ang mga tao, mga kababayan, na magreklamo na talaga. Panoorin natin si VP Inday, mga kababayan, Natural na sumama yung loob, magka-trauma, magka-phobia, magalit. Oo, na-trauma tayo sa Marcos, mga kababayan, na phobia, na galit. Lahat, na phobia tayo, na trauma sa Marcos. Totoo pala ang mga sabi-sabi dati, mga kababayan, about sa mga Marcos na ating binigyan ng second chance. Ang mga tao dahil ang expectation nila is that government will work for them. And in this case, they feel as if Wala baliktad ngayon, mga kababayan, kayo ang magsilbi sa akin. Sila, mga kababayan, nagpakasaya, nagpakasasa, party-party lang ang mga ginawa. Yung lalong-lalo na yung tukak, mga kababayan, first lady niya. Panay party. Nagpa-event-event, mga kababayan, mga sosyalan, kainan o ganyan, dancing. government failed them. Kaya ganun kadami yung namatay at ganun kalaki yung damage. So understandable, naiintindihan natin yung galit ng tao. Nararamdaman ng mga tao. Sa Managot, Dapat managot, no? Tapos mga kababayan, si Bangag kanina, parang nag-press conference. Anya, wala daw sa listahan sa mga dapat panagutin si Tambaluslos, mga kababayan. dapat simulan ng local government unit yung pag-imbestiga kung bakit nangyari, paano nangyari, at kung ano yung solusyon. Okay. Vice, good morning. Good morning. Tulong na ibinigay natin sa mga flood. Opo, sa Office of the Vice President. Eto mga kababayan, nilumpo pa nila, mga kababayan, ang pondo ni VP Inday, ha. Tapos siya pa ang una, mga kababayan, na nakarating dyan. Tapos sasabihin nilang, kurakot daw si Sara, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Kung kurakot pa ito, hindi na ito namigay, mga kababayan, dahil piranggot na nga lang ang pinondo sa kanya. Tapos ito pa ngayon, mga kababayan, siya pa ang maraming naibigay. Disaster Operations Center. Mabilis ang aksyon. Meron kaming food and non-food na mga items, relief items na binibigay kapag merong disaster. So yung rice box namin food sa loob nun ay assorted food items. And then sa non-food items, meron tayong water container and meron din tayong box for kumpleto, mga kababayan. Anong tawag sa box? Hygiene kit. Grabe, no? Marami pang nawawala, mga kababayan, na anod sa pagtang lagat. So nagbigay din tayo ng assistance para makatulong sa paghahanap. Ang nangyari kasi sa flash flood, mga kababayan, bumigay kasi yung flood control. Kaya ragasa. Kung hindi lang sana yun bumigay, mga kababayan, dahan-dahan sanang umangat ang tubig, and then mayroon pang time. Ang nangyari biglang bigay, ragasa ang tubig. Noong kanilang mga nawawala na kamag-anak. May we know how much, right?
15,000, sir. Nagbigay tayo, yes. Nagbigay tayo 15,000 per deceased individual. Vice, the flood victims Limited pa ang kanilang pondo ng mga kababayan niyan, ha? are asking justice sa nangyari sa kanila. Kasi para sa kanila, ini-attribute nila sa flood control program and any other issues sa palpakan ng mga LGUs. What is your take on this? Natural na sumama yung loob. Sumama ang loob mga kababayan. Kaya nung pag nagpunta si Bangag doon mga kababayan, kasi mangot lahat ng mga tao. Ang sama ng titig mga kababayan kay Bangag. Trauma, magka-phobia, magalit. Trauma talaga, phobia mga tao. at nagalit. Dahil ang expectation nila is that government will work for them. And in this case, they Baliktad. feel as if government failed them. Inabando na ng gobyerno para mga kababayan, parang inamando na. Kaya ganun kadami yung namatay at ganun kalaki yung damage. So understandable, naiintindihan natin yung Galit ng tao. nararamdaman ng mga tao. Sa Managot, dapat simulan ng local government unit yung pag-imbestiga kung bakit nangyari, paano nangyari, at kung ano yung solusyon. Kasi doon natin makikita yung mga kailangan gawin, hindi lang ng local government unit, kasama na ng barangay, kasama na ng provincial government. Tapos isisisi na naman nila sa mga Duterte mga kababayan. Kung ano yung mga kailangan gawin para hindi na maulit. How do you feel? Sad, sir. Very sad. Very the sad. moment na Maraming namatay mga kababayan eh. nalaman namin na madaming patay dito sa Cebu noong at Bagyong Tino ay nadoble yung lungkot dahil kakagaling lang din namin dito noong Yung Lindol. sa Northern Cebu, no? May namatay din. Marami ding patay yung insidente na yon. Kaya Non-stop, no? Doble yung lungkot at sama ng loob. Ano ba ito mga kababayan? Baka kamalasan na natin ito dahil sa Marcos. Na kailangan dumaan sa ingon ani nga kasakit ang ato ang kaigsuunang Cebuano. Message of comfort. So, una talaga ang pagdarasal. Magtiwala tayo sa plano ng Diyos para sa ating lugar. Magtiwala tayo sa plano ng Diyos para sa ating bayan. At syempre, ibigay din natin ang tiwala natin sa plano ng Diyos para sa ating mga buhay. Huwag tayo bumitiw sa ating pananampalataya at huwag tayo bumitiw sa ating faith. Sa kaniyang mga kagustuhan at mga plano para sa ating bayan at para sa ating mga individual na buhay. Thank you very much. Yes, ma'am. Marami pong mga Pilipino ang nag-monitor kung sino ba talaga ang public officials na nakatutok dito sa naganap na bagyo. May mga reaction. Ay, ewan lang natin mga kababayan. Ito kasi mga bagoong mga kababayan, mga inutil. System po si Sa totoo lang. First Lady sa ginawa niyang book launching sa kasagsagan First ng lady, wala kaming pakit dyan sa palakang yan. bagyo at sa concert po. Your reaction, VP, and yung sa reaction niyo po sa response ni PCO Claire Castro. Sa totoo lang, ma'am, no, sa structure Tapos natin. ang sama ni si Claire Castro mga kababayan tinanong na, di ba palagi nilang sinasabi na mayroong anomalya sa flood control sa Davao City. Sabi ng reporter mga kababayan, bakit walang nasisira ng mga flood control? Sabi ni Claire Castro, magantay kayong mabahain yan. Magantay lang daw mga kababayan, parang na mabaha ang Davao mga kababayan. Kikita daw ang talagang mga anomalya. Sa gobyerno, ang namamahala kapag bago dumating, nagpaplano para sa mga disaster projects, namamahala bago dumating ang isang disaster at namamahala during disaster response, recovery and rehabilitation efforts. Eto mga kababayan, si VP Sara, subok na to mga kababayan na magaling na talaga sa pag-handle ng disaster.
Yan ang isa sa mga expertise mga kababayan. Tingnan nyo ang mga equipments na pinrepare nila mga kababayan sa Davao City. Example na lang sa kanyang lugar mga kababayan. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Best in the Philippines mga kababayan. Walang tatalo sa Pilipinas. Walang world class ang mga equipments at yung response talaga mga kababayan. Pagdating sa disaster preparedness, world class ang Davao. Ay ang Tapos magagalit na naman sila mga kababayan. Wala nagnayabang na naman daw ang mga taga Davao mga kababayan. Hindi kayo natutuwa dyan? Mga bangag na sa Pilipinas may ganito pala. Na lugar mga kababayan. Na pwede nating i-level mga kababayan sa mundo. Yung sinasabing safe ang Davao dahil sa mga Duterte, nagagalit na naman sila mga kababayan. Ayaw nila dahil sa mga Duterte So meron tayong national and Dream C. Ito yung national. Sa ilalim nun, nandyan yung mga local government units na disaster councils natin, no? Sa province, sa municipality, sa city, hanggang sa barangay level. So ito yung grupo ng mga tao na supposedly dapat nagtatrabaho para sa in our case para sa rescue kung meron pa tayong ma-rescue na nawawala, sa recovery ng mga namatay na nawawala, at sa rehabilitation efforts. So ang pinakamataas na opisyal na nandyan sa NDRIMC ay ang Pangulo. Di ba? Ang Pangulo. Ultimately, mga kababayan, ang Pangulo ang may kasalanan. Command responsibility yan mga kababayan Your reaction niyo po dun sa sinabi ni PCO po, Claire Castro, na susuot ng Snow White costume? Oo nga, no? Big deal talaga niya sa kanya mga kababayan, no? Na nagsuot daw ng Snow White. Palibhasa mga kababayan, ang suot ni itsura ni Claire Castro mga kababayan, witch. Kahit walang costume, witch ang itsura mga kababayan. Yes, ma'am. Actually, nagbigay na ako ng comment kahapon. Nonsense. Kung ako niyan, sasabihin ko yan, no comment. Dahil walang silbi ito si Claire Castro mga kababayan sa kanyang, sinabi. At lagi ko naman sinasabi no comment na lang yan, VP. Siguro Nonsense. dapat wag nang bigyang pansin ang kanyang mga sinasabi at mga nonsense statements. Kasi kapag binigyan nyo ng pansin yan, lalong mga kababayan, nabubuhay ang kanyang karir. Papansin. Wag nang pansinin. Tayo nga mga kababayan, kapag nagsasalita si Claire Castro, ini-skip natin. Skip. Dahil aside sa masakit sa tenga mga kababayan ang boses si Claire Castro, wala na talaga. Puro kasinungalingan, twisting mga kababayan yung mga pinagsasabi. Nagdadala siya, more than that. More than that. Ng kahihiyan sa bayan. Kahihiyan! Kasi, itinalaga siyang spokesperson. Talagang kahihiyan mga kababayan. Ng pinakamataas na opisina sa ating bayan. Yan yung Office of the President. At kapag nagsasalita siya at sinusulat ninyo, nababasa yon ng hindi lang ng mga Pilipino, kundi ng ibang lahi. At nagdadala yun ng kahihiyan sa atin. Kahihiyan. Thank you very much. Thank you. Yes, salamat. I will consider. Vice, dagang katoon ba? No? Yes, ma'am. Ang katong may isa kahaya, ma'am. Ang mga evacuation center, doon na pa may mga mga tao sa ubang evacuation center. So, naatay kahihiyan sa bansa sa clearing. Ayan mga kababayan, gaganti yan. Kapag makarating yan, gaganti na naman yan mga kababayan. Lalong sisikat dahil anuhin na naman ng media Ika-cover na naman ng media mga kababayan. Ay nako, clearing. Danao, Liloan, o Compostela. And then, yes ma'am, and then tomorrow, Cebu City. Kung doon na pa evacuees dito. Pupunta pa siya ng Cebu City. Pumunta rin siya sa Bacolod mga kababayan ha. Limited pang budget ni VP Inday niyan mga kababayan ha. Gi-alat diri sa Cebu kay daghan pod ang areas na kuan. Na apektado, di na mo kaya sa adlaw lang. Hindi kaya ng isang araw. 2 days. Apo 2 days. Picture tag VP, oy. Picture. Wag kalimutang mag-picture. Nachismis
Anong chismis? Hindi naman sasabihin ni Ramon Tulfo kung sino o ano yung naging source niya. So it remains basically that. Eto mga kababayan, chismis. etong chismis si Ramon Tulfo. Walang katapusang chismax mga kababayan, no? So- Basta tungkol sa Duterte mga kababayan. Yan talaga ang paborito nila. So, meron bang pagpupulong? May nagsumbong ba? Sumbong kay Bonggang Sa parte ba siya Bongbong. nag-meeting? May traidor ba dyan? Meron ba Ang traidor si Bangag. Traidor sa Uniteam. ang Trojan horse dyan? Trojan horse. Maraming Trojan horse. Maraming ang horse ang itsura. Kung yung mga taong yun nag-meeting. So, Meron ding palaka. rules of evidence yung gagamitin natin. Kung may ebidensya, o di may magsalita sa kanila na, kasama sila sa meeting at itong pinag-usapan na labag sa batas na yung kanilang pinaplano. So, there has to be a witness. The witness has to be credible at yung Wala Wala silang witness mga kababayan. Tapos, ang grabe pa ang pagka-portray. Magalog for confirmation. Ibig sabihin yung iba confirmed na daw. kanyang sasabihin ay dapat Uy, kapanipaniwala. confirmation! So, until Kingdom come. nagkaroon ng ganyang ebidensya, tama po yun, chismis lang yan. Chismax. Sa issue na ipinapalutang ngayon, attorney, na may itong ni Ramon Tulfo. Sabi nga ni Vice President Sara Duterte, chismis. Itong ang pahayag o post ni Ramon Tulfo tungkol po ito sa mga individual na may planong destabilisasyon. At isa daw si VP Sara sa posibleng financial. Ano naman po ang inyong tingin po dito? It remains that na chismis. Hindi naman sasabihin ni Ramon Tulfo kung sino o ano yung naging source niya. So it remains basically that chismis. So meron bang pagpupulong? May nagsumbong ba? Pwede, sa dami ng sinabi niya mga kababayan doon, pwede may isa na magkakaso lang sa kanya, di ba? Alam natin si VP Inday mga kababayan hindi magsasampa ng kaso dahil hindi naman talaga sila nagsasampa ng kaso sa mga libelos mga kababayan dahil sasayang ang kanilang oras. Hayaan na lang ng tao kung maniwala o hindi. Pero yung iba mga kababayan na dinamay, pwede magsampa ng kaso para masampulan niya si Montulfo mga kababayan. Para magulpi din ni Raymart ulit. Sa parte ba siya nag-meeting? May traidor ba dyan? Meron bang Trojan horse dyan? Kung yung mga taong yun nag-meeting. So, rules of evidence yung gagamitin natin. Kung may ebidensya, o di may magsalita sa kanila na, kasama sila sa meeting at itong pinag-usapan na labag sa batas na yung kanilang pinaplano. So, there has to be a witness. The witness has to be credible at yung kanyang wala natin kung sinong witness nila mga kababayan. Si Bangag siguro. Sasabihin ay dapat kapanipaniwala. So, until Kingdom come. magkaroon ng ganyang ebidensya, tama po yun, chismis lang yan. Ano kaya ang motibo ni Ramon Tulfo para po sa inyo? Wala, parang nabayaran yan mga kababayan. Magkano ang dahilan, Ramon? Attorney, bakit po niya ipinapakalat po ito? Siya lang makakasagot yan kasi mahirap naman mag-speculate tayo, no? Sige, ngipin sa ngipin. Kung kaya niyang mga kababayan, gumawa ng chismis, chismisin rin natin. Yung aking lang na nararamdaman ay yung dating kaibigan ni Pangulong Duterte na si Ramon Tulfo kasi sabi in-appoint pa yan mga kababayan as envoy ata sa China and then nasibak ata dahil siguro mayroong mga kababalaghan mga kababayan, alam na natin. Ayun, naging anti-Duterte. Ramon Tulfo, kaibigan niya si Tatay Digong at frustrated siya sa ibang mga opisyal ni Tatay Digong. Hindi nakalimutan niya na si Tatay Digong bilang isang kaibigan. So, yan hindi naman talaga yan kaibigan Ahas din yan mga kababayan katulad ni Bangag. yung Ahas. aking pakiramdam.
dati naawa ako sa kanya, no, kay Ramon Tulfo. Kailanman hindi kami naawa, natuwa nga kami nung nabugbog yan. Dahil may mga sinasabi naman siya nung parang si Raulo na siguro yan, mga kababayan, no? Raul, baka Raul na din ang pangalan niya, mga kababayan. Si Raul, nagpa-change niyang pangalan. Yan lang ang explanation. Si Raul. Lalo na nung panahon pa ni Tatay Digong, may mga sinasabi naman siya na sa aking personal na opinion, tama yon, na parang pinapalabas niya na gusto niya lang talagang tulungan yung Duterte administration. Snake, manggagamit, mga kababayan. Yan ang katotohanan dyan kay Raul. Raulo tuloy. Para kasing si Raulo, mga kababayan, no? Si Raul Tulfo. Yung sa mga reforma. Mangga. Pero Mango. yung sa ngayon, parang iba yung iba na yung mga deklarasyon ni Ramon Tulfo. So he is entitled to his opinion at nasa demokrasya tayo. Nag-change na yung ihip ng hangin dahil hindi na presidente si Tatay Digong. Paano ba dapat harapin ang ating mga kababayan, ng mamamayan, yung ganitong pong mga uri ng impormasyon? Dapat hubang seryosohin o hintayin na lang ang opisyal na investigasyon kung meron man? Ano yung motibo ng ganyang pagpapalabas ng mga pangalan para ma-filean sila ng kaso na inciting to sedition or anti-terrorism? Paninira, lahat, all of the above. It boils down to evidence. Kasi all of the above. May legal na paraan para sa change of administration. Paano yan? Mag-antay tayo sa 2028 elections. We have to organize now. We have to strengthen our ranks kung ayaw natin sa grupo ni BBM. So, yung isang legal naman na paraan is to call for his resignation. Freedom of speech. Call for resignation. Hindi naman yan bawal. Yung bawal o extra legal ay yung pilitan siyang papatalsikin. Call for resignation, mga kababayan, okay lang yan. Wala yung kaso. Mag-ingat tayo dyan sa mga bangag, mga kababayan, dahil lang sasampayan ng inciting to sedition. Ang bagay yan, it becomes a political question which will have its consequence kasi hindi na naaayon sa batas natin, no? So may kasabihan naman, to the victor belongs the spoil, no? Sa away politika, yung magiging victorious, siya yung masusunod. Yung batas, kakampi sa kanya. Kasi mga tauhan ng mananalo. Kaya nga ngayon naabuso nilang ang batas Dahil sila ang may hawak ngayon ng kapangyarihan. Mga nakaupo. Gaya sa nangyayari ngayon, yung ombudsman appointed ng Pangulo. Yung DOJ Secretary appointed ng Pangulo. Yung PNP Chief appointed ng Pangulo. Yung NBI Chief appointed ng Pangulo. So kung magkaroon ng interpretasyon, yung mag-i-interpret. Ang Supreme Court, mga kababayan, although hindi yan appointed ng Pangulo yung ilan. Ilan lang ang appointed ng Pangulo. Pero tikom ang bibig. Grabe. Parang napipipi ang Supreme Court, mga kababayan. Ng batas natin ay mga appointees ng Pangulo. Yung last chance na lang natin under our present democratic system ay ang Korte Suprema at ang mga korte sa baba. They're the only ones na... Ang korte sa baba, wala na. Tingnan nyo nangyari kay Gutesa, mga kababayan. Sana, wala na talaga, lahat na, mga kababayan. Sana magdesisyon ang ating mga wes at yung mga justices natin na nakaayon sa kanilang malinis na konsensya at sa batas natin. Opo. Attorney, ang Senado ay muling itinalaga po bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito pong si Senator Ping Lacson. Bing baling-bing. Dahil mga kababayan, hindi naman talaga yun umalis. Drama nila yun, mga kababayan, sabi ni Senator Marcoleta, para for the meantime matigil, mga kababayan, ang hearing. Dahil wala ng head. And then later on, bumalik din pala. Budol, di ba? Mambubudol. At sa susunod po nilang pagdinig ay inaasahang maiimbitahan itong si dating Speaker Martin Romualdez at iba pang mga opisyal na pinangalanan ng mga diskaya. Ano po masasabi po ninyo dito? That is a welcome development.
So, titignan natin kung sino yung dadalo at sino yung hindi dadalo. Kasi hindi pa naman sabpina yan invitation nga. Bakit hindi pa sinasabpina? Lalong-lalo na si Tambaluslos, mga kababayan, at si Zaldico. Sabpina na dapat yan Sabpina na. Because of the tradition, hindi batas tradition ng interparliamentary courtesy. Yung tanong natin, for example, hindi dadalo yung isang congressman, anong gagawin ng Senate? Kasi once they break the how about Zaldico? Hindi na siya congressman. Wala na siyang courtesy. Interparliamentary courtesy. Gaganti rin yan ng House of Representatives. Baka imbitahin din yung mga senador sa investigasyon ng House. Yan yung abangan natin. Meron ng, let's say, tapang ang Senate Blue Ribbon Committee na banggain yung... Ang matapang dyan, mga kababayan, ang amoy lang. Lacson at Soto. Amoy lupa na nga, mga kababayan. Interparliamentary courtesy base sa mas mataas na panawagan ng hustisya at investigasyon para malaman natin kung sino yung may kasalanan sa korupsyon. Opo. Attorney, huli na lang, mensahe po ninyo sa ating mga kababayan, lalo't may mga nakatagdang mga kilos protesta laban sa katiwalian sa ating bansa sa mga laban susunod. Laban lang, tuloy ang laban. Magprotesta tayo, mga kababayan. Na araw. Lahat tayo, may kanya-kanya tayong paniwala, no? Yung iba pro-administration, yung iba naman gaya sa akin, nasa oposisyon. Meron namang iba. Sino pa ba ngayon, mga kababayan? Mag-pro-administration na mga ordinaryong tao. Yang mga manggagamit, mga kababayan, mga opisyalis ng gobyerno, magpo-pro talaga yan dahil nagbe-benefit sila. Gusto nilang sasamang magnakaw din, mga kababayan, babangag din. Pero etong mga walang hita, mga kababayan, sa tayo, mga ordinaryo, sino pa ang susuporta kay bangag talaga, mga kababayan? Baliw na lang ang pro Marcos ngayon, panahong ito, mga kababayan. Baliw na lang talaga. Iba rin yung kanilang paniwala. Lahat tayo'y Pilipino na nakakalungkot yung mga nangyayari sa ating Pero wala bansa. Nabababoy ang mga kababayan pagiging Pilipino natin dahil kay Marcos. Yung basihan na lang talaga natin na para hindi tayo magkagulo, hindi tayo mag-away-away. Away na this. Batas tayo. May Paano ang ating kalaban, mga kababayan? Walang sinusunod na batas. Lahat binibendalo. Bindalo. Bendilaw. Philippine Constitution tayo. So, nasa sa atin, no? Kung gusto natin ng isang demokratikong pagbabago, na tahimik na pagbabago, nadadaan ito sa eleksyon. So, yung... paano? Eleksyon din, mga kababayan. Dadayain. George Garcia na naman, mga kababayan, kabaliwan. Isa naman na pwedeng maging sakripisyo na democratic. Isipin nyo na lang, ang lagi nilang sinasabi, mandaraya daw ang Smartmatic, mga kababayan, ganyan. Sila na ang naupo. Bakit wala tayong narinig, mga kababayan, tungkol sa Smartmatic? Tungkol sa dayaan. Walang confirmation, walang denial. So, paano na pala? Akala ba natin na pina-fight nila ang na kababayan dati? Dayaan sa eleksyon. Ang sabi ng ilan, duda, ginagamit na lang ngayon, mga kababayan, yung sinasabi nilang dayaan sa halalan. Ito mismo ginagamit nila ngayon. Pa rin at ito'y mapayapang pagpapalit ng liderato kung si Pangulong Marcos ay voluntaryong bababa. Step down, step down. Tapos ang paulol na naman, mga kababayan, dahil sa baha. Dahil daw sa bagyo, mga kababayan, bagsak ang ating ekonomiya. Diyos ko, Lord. Pero yung tanong ko sa inyo, sa tingin nyo ba bababa voluntarily si Pangulong Marcos? Hindi, dahil makapal ang mukha. Bagong Pilipinas, makapal ang mukha. Siya lang makakasagot niyan. Kaya lahat ng aksyon natin may consequence. Kung may gagawin tayo, dapat buo yung loob natin at alam natin na
may resulta ito, no? So, again, to repeat, if Repeat. it done democratically at nakaayon sa batas, we prepared this early for the 2028 elections. Prepare early for 2028 election. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.